Hulaan ninyo kung anong itlog ito. Mukhang hindi totoong itlog, pero yes, totoo po ito. At kung ang hula mo ay itlog ito ng manok, hindi ka nagkakamali. Nangyayari ito sa itlog kapag ang inahin ay either matanda na, stressed o kaya ay may sakit. At alam kong curious kayong makita kung anong laman nito. Surprise! Egg white at yolk pa rin. Ayon sa mga eksperto, gaya ng normal na itlog ay safe naman itong kainin. Speaking of itlog, ano naman kaya ang mga hugis itlog na ito na nagkalat sa dalampasigan ng New Zealand? At ang isang ito ay halos perfect circle pa. At least 56 million years old na daw ang bagay na ito. May mga nagsasabi na ito daw ay mga itlog ng dinosaur. Tama kaya sila? At sa New Zealand pa rin, aalamin natin mamaya kung paano nahati ang batong ito. Bakit tinawag na paliguan ng demonyo ang pond na ito? At bakit ito ang tinaguriang steepest street o pinakamatarik na kalye sa buong mundo? Ang Moeraki Boulders ay ipinangalan sa maliit na bayan ng Moeraki sa Aotearoa na baybayin ng Otago, New Zealand. Ang bahaging ito ng dalampasigan ay protektado ng pamahalaan bilang isang scientific reserve. Ang mga naglalakihang bato ay may kakaibang crack lines na kung tawagin ay septeria. Ang komposisyon ng mga bitak sa bato ay pinaghalong dolomite, quartz at calcite. Kaya tuloy mukha itong dambuhalang itlog ng dinosaur na malapit ng mapisa. Ang pinakamalaking bato ay may diameter na 3 meters at 2 tonelada ang bigat. Ayon sa mga eksperto, ang mga bato ay nabuo noong Paleocene period, 60 milyong taon na ang nakalipas. Ang mga pinakamalaking bato ay sinasabing posibleng inabot ng mahigit 4 milyong taon para mabuo. Paano kaya ito nabuo? Mula sa seafloor, naipon ang mga organic sediments gaya ng halaman o shell na binalot ng mineral na nagsilbing simento. At ayon sa pagsusuri, ang komposisyon nito ay putik mula sa dagat, pinong buhangin at clay na nasimento ng mineral na calcite. Ang halos perpektong hugis bilog naman nito ay resulta ng milyong taong paghampas ng alon. Dahil sa walang tigil na paghampas ng alon, unti-unting nawasak ang mas malambot na batong bumabalot dito hanggang ma-reveal yung siksik na spherical na bato. Talaga nga namang nakakamangha ang mga kayang likhain ng kalikasan. Nature's wonder, ika nga, at mapalad ang New Zealand sa biyayang ito. Pero alam nyo bang marami pang ibang kakaibang atraksyong likha ng kalikasan ang matatagpuan sa bansang ito? Sa usaping bato pa rin, tanyag din ang tinatawag na Split Apple Rock. Isa itong malaking bato na mukhang dambuhalang mansanas na nahati sa dalawa. Kapag narating mo ang baybayin sa pagitan ng Kaiteriteri at Marahaw sa Abel Tasman National Park, imposibleng hindi mo mapapansin ang prominenteng bato na mukha ring isang higanting Pac-Man na tila nag-aabang sa biyaya ng langit. Paano kaya ito nahati? Ayon sa alamat ng mga Maori, dalawang Diyos ang nag-aagawan at gumamit ng kanilang kapangyarihan para hatiin ang bato. Kaya nga ang tawag nila dito ay tukang gawa na ang ibig sabihin ay burst open rock. Kaya noong 2014 ang naging opisyal na pangalan nito ay tukang gawa o Split Apple Rock. Pero ayon sa mga eksperto, ang tunay na dahilan daw ng pagkakahati ay dahil sa tinatawag na ice wedging, kung saan ang tubig ay pumasok sa maliliit na mga cracks ng bato. At noong Ice Age, 120 years na ang nakalipas, nagyelo ang tubig at nag-expand, kaya nabiyak ang bato. Ang isa pang kakaibang likha ng kalikasan ay ang tinatawag namang Devil's Bath na matatagpuan sa Waiotapu Park. Kilala ito sa kakaibang matingkad na berdeng kulay na sanhi daw ng sulfur deposit na lumulutang sa tubig. Dalawa ang posibleng dahilan kung bakit ito tinawag na paliguan ng demonyo. Una ay dahil nga sa sulfur content nito na karaniwang ina-associate sa devil at dahil sa mabahong amoy ng sulfur na parang nasusunog na laman sa impyerno. At dahil isa siyang kumukulong anyong tubig, hindi rin katakataka na isiping nagmumula ang init na nagpapakulo dito mula sa impyerno. Pero alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalang Waiotapu kung saan matatagpuan ang kumukulong pool na ito? Ang ibig sabihin nito ay sacred waters na taliwas sa imahe ng Devil's Bath.
Kung namangha kayo sa mga kakaibang likas na tanawing aming ibinahagi, ngayon naman ay silipin natin ang isang man-made na atraksyon na nagbigay pa sa New Zealand ng karangalan para mapabilang sa Guinness World Record. Mahigit isang dekadang hinawakan ng Baldwin Strait sa Dunedin, New Zealand ang record bilang pinakamatarik na kalsada. Pero noong June 2019 ay naagaw ito ng isang kalsada sa Harlech sa bansang Wales, ang Ford Pen Lek. Naitala kasi nito ang slope na 37.5% kumpara sa 35% ng Baldwin Strait. Pero sa pangunguna ni Toby Stove, isang surveyor ng Dunedin, ipinaliwanag nila sa Guinness na ang tamang pagsukat ng slope ay mula sa gitnang linya ng kalsada sa halip na sa gilid. Kaya gamit ang bagong pamantayan sa pagsukat, naitalaga ang Baldwin Strait na may mas matarik na slope na 34.8% kumpara sa 28.6% ng Ford Pen Lek. Talaga nga namang mapalad ang New Zealand sa pagkakaroon ng mga kamanghamanghang kalikasan at kakaibang atraksyon na likhang tao at higit na kahanga-hanga ang kanilang pagpapahalaga at pagprotekta dito para mapanatili ang mga atraksyong bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at kultura. Mga ka-awesome, nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment ng big yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!